dahil kinukulang yung aming butanganan ng alimango, kaya naman napagdesisyonan namin na magdugang at yung nidugang namin ay DIY pa rin. At kung nakikita nyo naman guys, mga Tupperware na naman yung gagamitin natin, kaya trasamahan nyo kami for today's adventure guys. Dahil may nagchat sa amin na papaulian niya yung mga box niya, kaya naman hindi kami nagduwa-duwa, dumiretso kagad kami at bumiyahe kami dahil kukunin talaga namin dahil palaging kinukulang yung aming lagayan ng mga alimango. At as you can see naman guys, dito nga pala namin si Sir natagpuan at napakabait pa dahil siya yung nanghipos at siya yung nagbuskag. At alam nyo ba guys, tamang-tama talaga yung pagchat ni Sir dahil palaging kinukulang yung aming mga alimango at talagang wala nang malagyan yung iba, kaya naman hindi na talaga kami nagduwa-duwa at kinarga na kaagad namin. At sa puntong ito, pag uwi namin, naabutan ko na naman dito si Dindin na talagang nagsamok-samok siya at nag-apil-apil siya kay IB dahil meron nagbaligya ng paon at yung pain ng ating mga alimango. At kung nakikita nyo naman si Dindin guys, napakasamok pa. At sa mga pagkakataong ito, kinabukasan ay inasimbol ko na kaagad yung ating lagayan na yung nabili natin na mga box para hindi na tayo malangan. At kung nakikita nyo naman guys, napakadali lang naman talaga i-assemble ito at napakabasic lang dahil sabi ni Sir talagang naka-assemble na kaagad dyan at kailangan na lang talaga natin sibayan ng ating loob at isipan para ma-assemble to. At kung nakikita nyo naman guys, binutangan ko muna ng mga takob dyan dahil ganyan talaga yung talagang style niya. At kung ikukumpara mo yung mga box na to kontra sa aking unang ginawa ay talagang container yun, pero ito mga boxo at mga Tupperware na nagamit talaga natin. At kung nakikita nyo naman guys, medyo maganda-ganda rin to ng sit up dahil konti lang yung space na magagamit nito. At kung ikukumpara mo doon sa aming unang ginawa, naku, napakalaki yung space na magagamit nun. At ngayon ito makakatipid-tipid tayo at nabili ko nga lang pala to ng 3,000 at napakamura lang talaga to, kasama na lahat yung filtration at pati yung motor. At sa puntong ito, pinaspasan ko na kaagad para magamit na natin dahil yung mga alimango natin ay naghuhuwat na talaga sila sa kanilang bagong bahay. At alam nyo ba guys, kahit nalugi kami nung nakarang araw dahil namatay yung aming mga alimango, pero hindi pa rin kami sumusuko at tinatry pa rin namin kung saan kami nagkamali. Ganyan naman talaga tayo, kapag sumuko tayo ay ibig sabihin nun talo na tayo. Kaya naman tibayan natin, instead na talagang sumuko tayo, gawin natin tong inspirasyon kung paano natin to ginawa. At kailangan lang talaga nating labanan yung mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Normal lang talaga yung failure sa ganitong mga business. At sa mga nagsasabi nga hindi nabubuhay yung alimangos dito sa Tupperware at dito sa galon, ay naku, nagkakamali po kayo dahil talagang nabubuhay ito. At nagkamali lang talaga kami ng salinity ng tubig at ng temperature ng tubig. At kailangan naman kasi yung bantayan kung malinis ba o malamig na yung tubig kasi namamatay yung alimango. Pero marami na nga pong gumagawa ng vertical mud crab farming at sa ibang bansa nga ito na nga yung talagang nakasanayan nila at bihira na lang sila gumawa ng pispan at yung mga alimango nila ay pang-export pa. At dito rin sa atin sa Pilipinas marami na rin yung gumagawa at hindi nyo lang nakikita dahil minsan lang to nangyayari sa buhay nyo. At hanggang dito na lang kami at kung hindi ka pa nakapalo sa page namin, wag mo nang kalimutan mag-follow at mag-share para mas marami pa tayong lingaw. Thank you and God bless you all. Mabuhay kayong lahat dyan mga idol.